Nagtatakbuhan na sila. Guys, unang-una kami. As in. Bablia! Bablia! Especially those coming from Nigeria, the Philippines. We are here in Pope Francis' favorite gelateria. Oh, they're first migrants! Going to Egypt! Super cute. Our Lady of Guadalupe na may rosary na maliit. Ang liit lang niya. What? Ayun, nakikita ko. It's so amazing. It's the mother of all churches, the highest or the main church of the Catholic Church. Sabi ko end na ng vlog pero biglang may surprise si Lord Good morning, everyone. It's currently 6 a.m. and we are on our way to St. Peter's Square dahil we will go for the papal audience. Actually, nandito na kami. Papasok na kami sa St. Peter's Square kasi 7 a.m. ang call time. Pero mamaya pa yun. 9 o'clock pa magsa-start. Pero everybody's going there na. So, mga kasama namin sa bus, mga papunta rin doon, mga Inglesero. Feeling ko mga seminarians. Nagdo-discuss sila about the mass. Lakas ng hangin, sobrang lamig. 9 degrees, but it feels like 3. At 6 a.m., ito yung pila. Papasok. Kasi may security yan. Early morning trivia. Nakikita niyo yung mga yan. Diba homeless sila? Si Pope Francis daw before, inalaw niya talaga yung mga homeless na matulog dito. Pero hindi lalagpas dito sa mga columns na to. So every day, merong mga nagro-ronda na nag-feed sa kanila. Like kahapon, may mga nag-aalok ng mga tinapay. Actually, pwede nga kami kumuha, pero syempre di naman kami kumuha, diba? So ayan, ang lamig-lamig ko dito sila natutulog. So Pope Francis allowed that. Kesa mapunta sila sa ibang lugar, dito na lang sila matulog. Pero hindi sila pwede lumampas sa barricade. And if you notice this white line, yan, white line na yan, that is the line between Rome and Vatican City. So, technically, Vatican City is between that line lang. Yan, dyan magsisimula. So, ngayon, nasa Rome kami. Tapos, nasa likod ko, Vatican na. So, we're gonna go to the meeting place kasi kailangan namin kunin yung papal invitation to be an audience. So when you book sa Klook, meron kang kailangan kunin na ticket or voucher. Yun yung kukunin namin ngayon. Actually, sabi ng mga friends namin na taga dito, pwede naman daw kahit wala nun, pipila ka na lang ng maaga. Ayan, dito na. Pero wala pa nakapila kasi nasa labas pa ang pila sa barricade. So, yun nga. Syempre, we also want to get that for the souvenir. Kaya, yun, kukunin talaga namin siya. So, ang meeting place is dun sa church na unang pinuntahan natin nung unang gabi natin, which is yung Parroquia de Santa Maria Transpontina. Doon ang meeting place. So as of now, it's empty but marami ng security. Ang peaceful pag madaling araw. Merong shinare sa amin na trivia kagabi na Vatican City is a valley. So if you'll notice, di ba mataas yung church? Dito, pababa na. Pag nagpunta ka dun sa dulo and you look at the church, ganyan pa rin siya kalaki. Meron siyang illusion na ganyan pa rin siya kalaki. Kasi nga, parang pag ganun siya, pataas, pababa, pataas. So pagdating mo dun sa pinakadulo, which is ginawa namin kahapon, pagtingin namin, oo nga no, parang ang laki pa din ng church kahit ang layo-layo na namin. Yun naman yung isang trivia, o diba? Ang aga-aga pa lang, meron na tayong trivia ng Vatican City. Di nyo yan alam. We are already in the meeting place and seems like they're also waiting for the tour na Binook sa Klook or yung City Wonders yung pangalan ng tour. So if ever you're gonna book through Klook, ito yung meeting place. It's just like 300 meters away from St. Peter's Square. So yeah, look at the illusion. It's still the same. Laki. Hindi ko alam din nyo na ma-appreciate eh. Guys, look. It's St. Paul's. Di ba yung St. Paul na nasa mall natin sa Pilipinas? Yan yun. San Paulo Libreria ang nakalagay. St. Paul's Library. So may mga religious item, may mga books inside. So we were given Whisper. Ito yung tawag sa Whisper. Kasi may tour guide talaga pala siya. And sabi niya, are you ready to fight? We gotta have the best place. So ina-explain niya yung dome that it was Michelangelo who sculpted that dome. May tour pala talaga itong ginagawa namin. St. Peter's Square before sunrise. Sabi niya na dun sa kung saan nakatira si Pope Leo, every Sunday pwede mo siyang makita, pero maliit lang siya. Tapos every 12 o'clock, Angelus Sunday. Yun. Dun sa, yung tinuro ko sa inyo kahapon na bahay niya, tsaka yung office niya. Nagtatakbuhan na sila. Guys, unang-una kami. As
Oh my God. Andito kami sa harap na harap. So, dyan siya, guys, si Pope later. Oh my God. Ang aga namin. It pays to be early. Well, actually, not really. Kasi binook namin to sa Klook. Papal audience na tour. May tour talaga. Kaya kanina pa kami, habang naghihintay kami doon, nagsasabi siya ng mga facts about Rome and Vatican and all. You know which one was the very first symbol of Christians? So amazing. Thank you, Hopefully, Barbara. I just short a little bit this time and I was very long for waiting. Yes. See? Thank you so Grazie, much. grazie. Guys, it's already... Ano oras ba? Ano oras na ba? It's currently 9:14. So, we've been here since 6 o'clock. Pero nakapasok kami around 7:30. And nandito kami sa pinakaharap. Wala akong mic, pero sana naririnig nyo ako. Currently, 10 o'clock lalabas si Pope, hopefully. Kasi magsispeak siya doon. Sa mismong puti na yon, yan. And then, kakatapos lang din ng tour namin. Sulit yung bayad. Actually, it's free to see the Pope. It's free to be the papal audience. All you have to do is go to the website and then have reservations there. Tapos kukunin mo yung parang papal invitation mo. Papal audience invitation. Yung green one. Kukunin mo siya the night before para makapasok ka dito. Dahil malapit na, may mga banda na tumutunog nandun. Ayun yung banda. May mga tao na sumisingit. Kaya nandito na kami sa barricade. Kasi kanina pa kami nakaupo. Ito yung seat namin. Para hindi kami makuhanan. Notice the screen. We have the screen in front of us. Undi-undi na siyang napupuno. Yung St. Peter's Square. Thank you, Barbara. And then, ayan na. Nagsisimula na dumating yung mga tao din dito. Un cordiale Ayan na. benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Pwede natin Sono qui maintindihan. presenti dall'Italia presidenti e segretari generali delle So may Camere di pinapresent Commercio silang mga tao. italiane all'estero. Technically, madali lang sila intindihan kasi yung Tagalog natin parang Espanyol. Yun. So may banda din daw. Pinapasalamatan Istituto nila. Einaudi di Bassano Naalala niyo del yung Grappa. na yan, itong ganyan. Istituto Diyan naglalakad si Pope Pascal di Francis Roma. nung COVID, di ba? Nung mag-isa siya Scuola Lorenzo nandito. Fazzini If you di Vieste. remember the picture. Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bakit tayo nakasombrero? Kasi sobrang lamig. Alam mo yung mga katabi ko, kanina pa nagre-reklamo na it's freezing. Kasi nga, sobrang lamig talaga. 9 degrees but feels like 2. So, yung tour ni Klook, hindi siya tour technically kasi dito lang siya. Pero meron siyang mga facts and history and kwento. So, technically parang 3 oras siya nagsasalita. Sulit na sulit siya kasi dahil mo natutunan sa St. Peter's Basilica, kay Pope, sa mga churches dito, tukol kay Carlo Acutis, ganyan. So, Tsaka yung mga history. yan. So, anong pinaka-takeaway mo? Akong pinaka-takeaway ko is yung how this place was actually built. Because this used to be the circus. Yeah. This used to be a place where they actually torture and kill slaves. But now it's a place where It's a holy place. Yeah, St. Peter is here, the church is here, the center And then of this our is not faith the is here. 'di ba, original church. Yes, Kasi yung maliit original lang yung church original na. St. Peter's maliit lang talaga siya. Tapos may underground to. Yung, So isipin nyo na lang, ito yung lugar dati na sa Rome kung saan maraming pinapatay. Oo. Pero right now, it's actually the place where everyone can worship and pray. Ayan na, nag-i-English. Pilgrims and visitors Yay, gathered for English. today's audience. Woo! Among those present, along with individuals and families, Kaya tumatagal kasi may translation per language, isa-isa. Ayan. University students participating in the UNIV International I think yun yung kasabay natin kanina sa bus. May mga cheering squad pa sila. Group from Lagos, from the Philippines. Woo! Students O Philippines daw. from the Everest International Academy, Manila. Woo! Basta Philippines, From the Philippines. United States of America. Pinagdadasal namin na may bata dito para lumapit si Pope Leo. Kasi nga, pag may baby, magsastop talaga siya. O kaya may handicap, magsastop siya. Kaso wala kaming katabing ganun dito ngayon. Pero okay na rin kasi dito kami sa harap. Time check, 9:43. Exciting. Medyo puno na yung St. Peter's Square. So Yeah, ayan, check nyo na lang. Hindi na ako magma-mic guys para marinig nyo yung mga background music. But if you notice this one, Swiss guards yung mga yan. So ngayon lang namin nalaman na Swiss guards are actually Swiss. And ang Swiss guards are between 18 to 30 years old. And they're not allowed to marry
for 3 years. Pero pwede daw sila magka-jowa. Sobrang controlled lang nila pag may jowa. Sila talagang nakabantay. So yun daw yung job nila. Kasi actually, yung uniform nila are actually inspired by Michelangelo. Kaya mukhang funny daw yung mga outfitan nila. And ito pa, maganda sa kanila, ang popogi nila. Super pogi nila. Tapos there are 3 types of guards here. So may policia yung nakalagay. Tapos yung isa yung barbanera ba yun? Basta nakalimutan ko yung barbarine. Basta yun yung military naman nila. Yun yung mga naka-black na may red na hat. Tapos itong mga Swiss guards. Oh, yeah, ayan na siya, oh. He's there, he's gonna pass here. Pablia! Pablia! Pablia, hello! Yeah, bumaba siya kasi may baby. Basta may baby. Ayan, panoorin na lang natin sa screen. It's live, guys. Ayan na naman. Oh, may baby! Oh! Oh, we're here, guys! It's really real! Oh! Ayun pa yung baby! Oh, the baby! Oh, the baby! Ayun na, nag-stop siya. Oh, so cute! So hanggang likod siya, guys. Pumupunta talaga. This is live commentary para tayo reporter. Ang ingay nila sa likod. Rinig na rinig. So nice. Oh, cute ng mga baby! Oh, malaki na siya, oh. Pero, nag-smile siya. Cute! Ayan na siya. Ayan na, bababa na siya. Bumaba na siya. Punta na siya dun sa stage na white. Which is that one. Ay, may minute pa siya pala. Yun yung mga nag-translate kanina. Mga translator from other countries. Sana may subtitle. Andiyan kayo si Cardinal Tagle o nasa Pilipinas? I'm not sure. Baka nasa Philippines. Ang simple niya, no? Tsaka para siyang lolo lang. Lolo naman talaga. Ayan na, paakit na siya sa stage. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. And with your spirit. Just as you were called to the one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism. Ang ganda The ni word of sister. the Lord. Thanks be to Thanks God. be to God. So they're gonna translate this in every language. I think parang 5 languages. Or 7 to 8 languages. Kasi pangalawa yung English eh. Al loro servizio c'è una minoranza, i ministri ordinati. Questa sezione del documento si preoccupa di spiegare in positivo la natura e la missione dei laici. Per questo mi piace rileggere con voi un passaggio molto bello. Nagtatry ako mag-Google Translate. La missione dei laici nella Chiesa e nel mondo. Ma dove si fonda questa missione e in che cosa consiste? Ce lo dice la descrizione stessa dei laici. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. Oh, thank you, Lord. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this Yay, purpose. may dala kami. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, Yes, English. in our ongoing catechesis on the dogmatic constitution Lumen Gentium, we turn today to consider the laity. Rather than limiting itself to defining the laity for what they are not, the Second Vatican Council sought to shed light on their innate dignity as members of the people of God.
and underlined the peculiarity of their role in the mission of the church. Having been incorporated into Christ through baptism, the laity are made sharers in their own way in his priestly, prophetic, and kingly office. The church is present wherever her children profess the gospel and bear witness to Christ. For this reason, lay men and women are particularly called to carry Christ's presence to all spheres of life and so transform them from within by bearing witness to the beauty of a life in Christ and the elevating power of His grace. I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. Especially those coming from Nigeria, the Philippines, United States of America. I greet in particular the students participating in the 2026 UNIF International University Conference. Dami nila. May this Holy Week lead us to celebrate the resurrection of the Lord Jesus with hearts that are purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. Amen. God bless you all. Amen. So, uulitin lahat yan with 8 languages. So, second nga tayo. Pangadlawa tayong tinaog. So, narinig niyo yun. Siyempre, pag sinabing Philippines. So, sinabi niya kanina, magbibigay siya ng apostolic, blessing, apostolic blessing. So, that will go to you and your family. to me and my family. So, and the sick and the elderly and the children. So, in short, pag pumunta ka dito, siguradong may blessing ka na from the Lord through the Pope. So, imagine, di ba? Napaka-blessing na napunta ka dito. Kaya punta ka dito kapag may chance and you know, pray for it, dream about it, save for it. It's really a blessing to be blessed by the Pope. So, we're singing Our Father. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. So, ibe-bless niya yung mga couples na kakakasal lang daw. So, guys, the Pope is blessing all the handicapped. Yan. So, after niya mag-bless dun sa mga kanina, yan, may binibigay, oh. Ayun, oh. May binibigay sa kanila. Yung rosary. Rosary. Ah, yun ba yun? Yung mga handicap naka-wheelchair. Binibigyan din sila ng rosary. Grabe, no? Holy Spirit, the Lord gave him the authority to be the head of the church. Oh. Wow. Sana gumaling siya. Ang maganda kay Pope Leo, marunong mag-English. Kasi nga, American siya. Ay, ginaw na ginaw si Lola, kaya merong thermal paper ba yung tawag dyan? Yan yung nung na-operahan ako. Yan yung binigay sa mga giniginaw. Guys, itong series na to, kalimutan ko sabihin sa inyo, pwede kayong mag-playback speed, okay? Pwede nyo i-1.5 o 2 pagka nabobore na kayo. I just really want to immortalize everything. Memorialize. Ano ba tama? Basta, gusto ko i-document lahat. So, if you're getting bored already, you can fast forward this part. Pag nanonood kayo, parang ako, pag nanonood ako sa Netflix kasi, naka 1.5 yun. Kasi nga, short attention span. Ayoko naghihintay ng matagal. Pero pag ganito, I'm willing to wait.
Imagine, naka-apostolic blessing na tayo today. So, pag namatay tayo, diretso heaven na tayo. So, hindi pa tapos si Pope Leo, pero hindi na yata siya magmo-mobile, kaya umalis na kami. Napakalamig, guys. Hindi sa harap namin. Oh, it's a blessing to be here. I hope you will be able to experience this kasi Umikot na rin siya grabe. pagpasok niya kanina. Naghihintay pa rin yung mga tao. Hindi ko kasi alam kung dadaan pa siya eh. Ayan o, tingnan nyo guys. May illusion na parang isa lang yung mga pillars. Pero sa totoo niyan, merong 4 per column. Ikita nyo yung pila na yan. Ano na yan, paikot. Pila, papasok sa St. Peter's Basilica. Ayun, ang haba na ng pila. Kaya it's best if you Get a tour. para siguradong makakapasok ka sa St. Peter's Basilica. Dito kami kumain kagabi, yung pho, ayan o. Tapos pupunta kami ngayon sa Old Railway. So this is the old railway na ginagamit straight to the Vatican. Pero hindi na siya ginagamit ngayon. So, viewing point na lang siya. Hingal guys, hingal tayo. So, ito, Vatican Wall. Shortcut. Via della Stazione Vaticana. Last station before. So, hindi na siya ginagamit ngayon. Ito naman yung Rampa Aurelia. Ito yung parang pathway Rampa Aurelia. going to the station. Oh, yan yung entrance ng train. Yan yung last station na Vatican Station. If you want to cross to the other side, the Aurelia side, Yun. From where we walked, ayan na siya. The Dome of St. Peter's Basilica. Diyan tayo galing kanina. Oo, kasi mataas siya. Okay, so we're having lunch now, and then itong mga to are famous here in Rome. So, street food siya. Supli ang tawag dito. Parang may kanin pala siya sa loob. There's risotto. Risotto. yes, with mozzarella Oh, with cheese. mozzarella cheese. At tapos ito naman, zucchini flour Yes. na pizza. Tapos seafood pasta na may anchovies. Tapos yung, ano tawag doon? Roman bread? Focaccia. Roman bread. So risotto yan actually. Fried risotto. Mahilig ako sa risotto eh. Tapos, good. Tapos sa gitna niya, may mozzarella cheese. Tapos may iba din dyan, carbonara flavor, but that's the original. Yung carbonara flavor, na-realize, ano na lang nila yun, yung mga additional na. Tsaka hindi Romano niya. Yan talaga. Ito talaga. Harap siya. Masarap yung supli, no? Actually, kinakain nila yan habang naglalakad. Hindi naalala ko eh. Buti na, meron doon? Ako, 3 lang ang iwan. Oh, nice. Kaya pala kinuha. Ito na Kasi siya. ayaw mag-share ni Mike. Ayoko. Oo, dahil mahilig siya sa- Grabe, hindi talaga niya shinare. Grabe siya. As in, Tapos ginawa mo pa naman yung kay Maine. Para sa... Ang sumalo, ibang tao. nakita niyo na yung ugali niya? Oh my God. Sumalabas. Alam mo, Thank you so much. Sinasabi niya palagi ako nag- So, ito yung katotohanan. olive, ano tawag? Olive oil and balsamic vinegar. So, imimix mo siya. Balsamic, di ba? Oo naman. Mura nga daw ang olive oil dito eh. Mura actually. Pero nagmahal siya actually. Mga 9 euros niya after the pandemic. Dati nakakabili kami 5 euros. Yun yung regular price. Ngayon, ang regular price, 7, 9. 7-8. Kaya pag makakita ka ng 5 euros, yun na yun. Sarap. Ito masarap yung binila mo. Doon ka sa Casa de Pane. Masarap yung binila. So guys, don't mind my messy hair kasi yung hood ko nakaabang eh. But we are here in Pope Francis' favorite gelateria. So before he died, he was diabetic, and when he craves for gelato, dito siya umu-order. So this is Padron Gelateria Artianganale. Ang hirap naman i-pronounce. So upon going inside, wala masyadong tao, pero kasi top secret lang to noon. Pero na-news na siya nung namatay si Pope Francis. So he left a note here which
which I will show you. So this is Pope Francis' letter to them. This was dated November 24, 2018. Another tip for you guys is when you find a gelato place, alam mo authentic siya, is nakakanister. Patingnan niyo. Parang sorbetes natin. So this is Sebastian. Yan. He's an Argentinian guy. So he really knows Pope Francis. And then, ang favorite niya ay dulce de leche. Ano? Yung Ulit? ingredients dinadala pa from Argentina. The ingredients galing Argentina. Ayan. Grabe, galing. So, ito na guys. So, dulce de leche, itong nasa ibabaw. Pistachio yung nasa ilalim. Kinukuha talaga nila at sinusource nila yung ingredients ng dulce de leche sa Argentina. Kaya, si Pope Francis, when he eats this, feels like home. Oh, in the whole Italy. Italia. Wow, in the whole Italy, siya lang daw kumakakuha ng ganyang lasa. Per Francesco, Papa Francesco. Yeah. So the favorite flavor of ang pinaka-paboritong flavor ni Papa Francesco is limone, Limone? mango, Mango. and dulce de leche. Dulce de leche. So ngayon, papunta kami sa souvenir shop kasi magsha-shopping kami ng pasalubong at saka mga para sa bahay namin na mga religious item. Yan ang mga hilig kong bilhin eh. So guys, si Pope Leo, before siya lumipat dito, dun sa apartment natin, pinakita ko sa inyo, ito. Before siya lumipat dyan, dito siya nakatira. Yan. So it's near St. Peter's Square. So this is where he used to be the head of Augustinians, diba? For 2 terms. Diyan siya nakatira. Diyan din siya na-assign before. So 2 terms siya naging Agustinian, ano ba tawag mo? Provincial head or something. Basta yung superior. Superior? Yeah. This is Goy. Siya pala yung tour guide namin. Ito kasi, ano to eh, June 2019, this is a monument for the migrants. Oh. Tapos, dinonate to ng isang sculptor from Canada. His name is, what's his name? Basta Timothy Schmaltz, parang gano'n. Ngayon, maraming mga versions nito. May maliit. Ito yung pinakamalaki. Binigay niya to, dinonate niya sa Vatican sa time ni Pope Francis. Oh. Tapos, So wala to no before? Wala yan before. June 2019, Kaya pala sa 2019 lang yan. Sa Angels and Demons, wala pala yan. September yan kasi yun ang commitment. Ano, Ay, walang September, tumawa, sorry. walang tumawa, walang tumawa. Wala yan sa Angel and Demons. Wala. Joke ba yun? Okay. So Sa inyo? ngayon, may na-discover kami ni Chuck. Kasi one time, nag-walking kami sa gabi. Ah. Itong ilaw na to, for some reason, dito siya nakatapat. Itong So light. habang naglalakad kami sa gabi, may napansin kami. Ah. Ngayon, tanong ko sa inyo, anong nakikita nyo dito sa side? May 8 ah. Okay, ano pa? Nakatingin sila dito, sa Okay, side. ano pa? Nakatingin sa side. Significant, parang image for us. Hindi ko nasasabihin Kasi given na kasi pagtutuloy ko ba. But for us, parang significant image or important image para sa atin. Na makikita mo. may pa-trivia si Sir. Oh, may patri. May Pinoy ba dito? May Pinoy. Ano pa? Hula pa. Meron, Sino pa? pero... Baka meron, natin alam. Sirit? Ah. Sirit? Sirit. Okay. Ano yan? Karpentero. Ah. Sino ang karpentero? Saint Joseph. Very good. Oo nga. Mama Mary. Tas Na may hawak na baby. Remember, they were Oh, they're the first migrants. Going to Egypt. Exactly. Oh, ang galing ko. Dito ka, Wow. kita mo yung angel. Ay, yung angel nandun. Oo. But it's not, hindi siya written. Oh. Yeah. Hindi lang namin ni Chon. Kasi Oo nga. saktong-sakto. Sakto yung ilaw nito. Ilaw, dyan. Yan, oo. Tapos may version yan sa isa sa mga dicastery. May version, small version. Ang version niya, the same lady, Pero buntis. Buntis. Tapos ganyan na ganyan. Kaya, Tapos the way they were put, si Joseph is like protecting them. Yeah. Oo nga, no? Parang shielding them. Tapos, Joseph is ito din, like isa pa. shielding. Alam mo, tama talaga yung sinabi mo dito na parang bawat bato dito at May bawat meaning. may meaning. yeah. Tingnan mo to, ilang nails? 3 nails. Ilan ang ginamit? Oo nga. 3. Hay nako. Pagsensyahan nyo na yung asawa ko.
Pilosopo. Kamay ka pa naman. Oo, okay lang yan, normal yan. Hindi niya matatanggal yun. Kasi That's our 100 trivia of the day because you heard a lot today. Tingnan niyo yung pila. Parang buong ano na to, St. Peter's Square. Parang lahat ng pumunta kanina, nandito nakapila. Guys, huwag niyo silang gayahin. Mag-tour kayo, guided tour kayo, or go early as 7 o'clock in the morning. Yun talagang gawin niyo because that's how people go talaga. People do it. They line up early. Grabe yung pila. Alam mo, hindi mabigyan ng justice ng video, pero kung tinuturo ng kamay ko, ayan o. Yun yung pila. O, di ba nahilo kayo dun sa video na yon? Ako din nahihilo. Hindi ko alam kung saan, paano nila nalaman kung anong end ng line. Di ba? Buti na lang we didn't have to go through that. Thank you, Lord. Kaya yun talaga ma-advise ko sa inyo. Book through Klook, get your guide or Agoda. Hanap kayo ng guided tour. Best to go to Vatican Museum, Sistine Chapel. Tapos, ang ending nun lagi ay St. Peter's Basilica. Free naman kasi yan. Actually, kaya rin sila nakapila kasi wala namang bayad pumasok sa loob. But you have to wait a lot. So, if you also want another masarap na gelateria, it's this one. Gelateria nakalagay. Pero ang palatandaan nyo is Hotel S. Ana. This is in the street of... Ano bang street to? Kalimutan ko na agad yung sinabi sa akin. Pero it's one of the oldest streets here in Rome. Lively kasi siya dahil mga gamit ng pare dito binibili. Tapos may mga souvenir shops din dito. Nakapalibot lang to actually sa Vatican. Ayan, may Philippines na flag. Dito tayo bibili ng mga souvenir pero mga isa-isa lang. Yung bulk later pa tayo bibili sa isang store pa. Si Ate Jasmine. Kayo po may-ari. Hello po. Hi po kayo sa vlog. This is Mike. Hello. And Nate. Yeah. Hello, nice meeting you. Guys, ang cute to. Yung mga maliliit na cross. Benedictine cross. Tapos ito super cute. Our Lady of Guadalupe na may rosary na maliit. Ang liit lang niya. As in, ang liit lang niya. Ayan. Pero ang cute-cute niya. Ang dami ko nang binili. Tapos ito yung mga... ang ganda rin, no? Ganda rin ito. Pati ito. Ayan na. Ayan na, malinaw. Sandali. Din sila mga ganito. 5 euros yung mga wallets na yan. Pouches na yan. Tapos itong mga keychain. Ang ganda rin. Gusto ko rin ang keychain. Dami ko ng keychain. 250. Tapos mga rosaries. Iba-iba. Wooden rosaries. 16, 10 euros. Pag may mga ganyan, 29. Ito maliliit, 4 euros. Ayan, iba-iba. Ito parang bangle siya. Ganda rin ng mga rosary na ganyan. Pero kung ako papapiliin nyo, gusto ko yung mga nandito. Tinan mo, may Benedictine na siya. Tapos 10 euro siya, tapos ito lang siya. Yan, yun mga gusto ko, yung mga simple lang. Tapos kung gusto mo rin ng bracelet na may ganyan, maraming pendants, 12 euros naman. Ay, ito, ganda nito, 5 euros lang. Ito, meron akong ganito sa bahay, may nagregalo sa akin. Benedictine Rosary. O, diba, sobrang powerful na yan. Anti-demon. Ito din, meron din, simple lang, 5 euros. Ang daming bracelet. Ay, ang ganda ng bracelet. 76, 29, 44. Ang ganda ng gold. At ito rin, mga ganito. Ito yung marami akong binili. Mga ganito. 1 euro to. Ay, ang ganda. Colored na miraculous medal. Tapos may gold. May rings din. Mga rings. 1.5. Ito super liit. 40 cents. Super liit. So, yan nagre-range. Yan. Ng presyo nila. Ito rin medals. Iba't iba. 0.50. Fatima, Scapular, Santo Niño, Divine Mercy, Holy Spirit, St. Francis, St. John Paul. Ang ganda naman ito. Kano to? 2 euros. Yung mga ganito din. May nagbigay na sa amin ng ganyan. So, tandaan nyo na, Vatican Emporium. It's impossible for me to vlog about everything in the
store kasi sobrang dami, nakaka-overwhelm. Alam mo kung anong binili namin? Aside from rosary sa upcoming inaanak namin sa kasal, is alam mo yung pag nagpupunta ka sa church, di ba nagdidip ka ng kamay mo sa holy water tapos magsa-sign of the cross kapag pasok mo sa church. Maglalagay kami ng maliit na na ganon sa door namin. So, pag pupunta kayo sa bahay namin, holy water na ilalagay namin doon. So, pwede kayong mag-dip ng hand nyo sa holy water, sign of the cross. Kasi pwede daw yun, sabi ng pari na friend namin. Meron din palang mga vestments dito, oh. 30 euros. Mga pang pari. Dapat ganun. Hinahapan. That's how you do it. I was in prison and you visited me. So we are in the second largest basilica here in Rome. It's called Basilica de San Paolo, dedicated to Saint Paul. So dito siya nakalibing. 'Di ba? May kanyo St. Peter's Basilica is from si Saint Peter 'yon. Doon siya nakalibing. Dito naman si Saint Paul. Ganda oh. Alam mo So yung peaceful. kulay niya? Alam mo yung kulay niya? Parang church dun sa isang church na pinuntahan natin sa Jerusalem. Pero parang St. Mark's Basilica yung gold, pagka-gold niya. Oh, so nice. Tinanong ko kung bakit sword ang hawak niya. 'Di ba si Peter keys? Siya sword. Sabi ni Goy kasi nga siya talaga yung parang fighter when it comes to faith. He was very aggressive. Evangelization. Tsaka bakit may book? Kasi matalino talaga siya. Oo. Nung nag-Greece ako, naglakad ako dun sa nilakaran niya. Ah, okay. Nag-Corinth ka na. Yes, nag-Corinth na ako. Ayun. So just imagine mo yung binyahe niya, Yes, everything. yes, Tapos yung lakad shipwreck niya, siya no? Yes. sa Malta. And he did not give up. Yeah. According to the Book of Goy. Hindi, kasi di ba laging mayroong, hindi naman rivalry, pero talagang two of the most prominent na nag-spread talaga ng words was St. Peter and si St. Paul. Si Peter, he was really more on experience, tsaka yung passion niya. Passionate naman to si St. Paul, pero ito talaga, he's more on the words, yung pinag-aralan niya, yung knowledge niya. By the book. By the book. Oh. Kasi he was beheaded. Yes, Pero kasi yung hindi siya sword Roman. talaga, yes, kasi yung sword din talaga, sword of the spirit. Kasi Yes. nga, he was really, into Siya ba the word, ng into gifts? the... Hindi, Ha? di ba? Siya nagsulat ng gifts. Yeah. Kaya nga, writer talaga siya. Kasi Writer siya yung talaga nagsulat siya. ng mga epistles, mga... Yes, yes. Kaya a letter Yes, to the lahat ng Romans. mga Not the Usapang Romans. misyonaryo. A letter to... Usapang mga nerd. Ang sarap nila tignan, ano? This is my blog. Sabi ko, usapang nerd. Tapos sa apat na basilika, actually hindi na to original kasi nasunog na yung Okay. ilang beses din to ni-renovate. Pero sa apat na basilika, mapapansin niyo laging merong Peter and Paul. Yes. Kasi ang Oo tawag nga. talaga sa four major basilicas, Basilica di Papale, ibig sabihin the Papal Basilica. Kaya yung naging Pope si Pope Leo, nagkaroon siya ng, ang tawag mo doon, love? Right of possession. Right of possession in all the four major basilicas. Wow. Technically, under sa kanya lahat ng four major basilicas. That's Wow. why you would see in the four major basilicas, meron laging white seat or chair. Signifies papacy. Oh, So we will see one. Nakita doon lang sa St. Peter's, hindi mo makita doon kasi kumbaga current. Current, yeah. Pero sa harapan nun, kung napansin nyo, nakita nyo yung malaking parang chair. Yes, yes. Oo. Nakatago doon ang original chair ni St. Peter. Oh. Sa likod nun. Hindi sinabi sa inyo? Hindi. Ano ba naman yan? Hindi rin sinabi kanina, no? This is the Holy Door. Wala tayong picture ng Holy Door kanina sa St. Peter. Pero may picture ako in video about it. Tayong dalawa wala. Tapos sabi mo, pinto lang yan. Tinanggal ko na yung mic para marinig niyo na lang sila. Wow. Ang ganda. Dito makikita mo lahat ng Pope. Lahat ng Pope. Oo nga. Nasa Lahat taas. ng naging Pope. Up to the very present. Ang pinaka-current, nakailaw, ibig sabihin buhay. Current. So let's go. What? Ayun, nakikita ko. Kita mo na. It's so amazing. Ang pinakauna doon sa nakikita mo sa St. Peter. Saan siya? Sa pinakadulo. Doon sa right. What? Ang ganda nito. Simple pero very elegant. Ang ganda. Yan yung mga Pope. Yan. Yung mga yan. 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 All the Popes. All the Tapos Popes. ang image na may
Siyempre si Saint Peter ang unang-una. Pag may halo, Pag may halo, ano? ibig sabihin saint. Saint. Ay, oo nga. Hindi lahat ng Pope ay nagiging saint. May halo lang. Grabe, ang ganda nito. Ayan guys, so, di ba nakita niyo yung mga old popes. Ito na ngayon yung mga naabutan natin. Like John Paul II, nakita mo may halo siya. And then Pope Benedict XVI. And then Pope Francis, ayun. And then si Pope Leo, ayun, nandun na siya. Pero si Pope Leo may ilaw kasi buhay pa siya. So nandyan na yung picture niya. Ang galing, no? Guys, nakakita na ba kayo ng malaking Easter candle? Ayan na yun, no? Easter candle. Alam niyo yung nasa simbahan tuwing Easter, ito na yun. Parang magiging ano na siya, yung buong candle na malaki sa buong year. So, guys, yung nakikita niyong nakailaw. Yung chain na yan, yan yung ginamit kay St. Paul nung bineheaded siya, nung pinugutan siya. Yan yun. And then, andyan yung puntod niya sa baba. St. Paul. So mga nanghingi ng prayer request, dyan kami nagdasal ni Mike ng mga prayer intentions nyo. And then here, makikita nyo yung papal chair. Yung white na yan. Dyan umuupo lahat ng pope. Ang ganda. May mga chapel din pala dito. Ayan pa yung ibang mga pope. Tapos ito yung dome. Kita nyo dun sa taas. So those are all saints. Si Jesus. Tapos may 4 na santo. So on the right is Saint Peter, of course being the first pope. Second is Andrew the brother. Sila yung foundational apostles. Ay, inilawan. Ayan, inilawan ni Char. Ayaw, may nag-donate. Ayan. And then sa left ni Jesus, Saint Paul kasi dedicated to Saint Paul to yung ano niya nandyan, yung tomb niya. And then Saint Luke, kasi si Saint Luke of all the 4 Gospels, mas na-emphasize ni Saint Luke ang mission ni Paul. Tapos, yung nagpagawa nitong mosaic na to, ang pangalan niya si Pope Honorius III. Nandyan din siya, hanapin nyo. Si Pope Honorius, nandun sa puti, nasa paa. Yung nakita nyo, ay nasa paa. Yun. Sabi kanina ni Goy na hindi naman to yung original church kasi nga nasunog siya ilang beses. So, ito yung mga natira, yung mga fragments na natira. Naka-display lang din dito sa labas ng church. I hope you are enjoying this series. It might be a little too nerdy and spiritual or religious. But it's good to know, most especially if you're a Christian Catholic, diba? Or even if you're just interested in history. Kasi diba, not all people will be able to know about all this stuff. Salamat sa pagsabay sa amin. Punta na kami ngayon sa next church. So yung next church namin ay kung saan nandoon yung real relic or one of the nails na pinako kay Jesus, yung isa sa mga thorns dun sa crown of thorns niya, at the same time yung finger ni Thomas, si Doubting Thomas, si di ba nahawakan niya si Jesus. So nandun siya, yun yung pupuntahan namin na church. Hindi ko lang alam ko ng pangalan, later sabihin ko na lang sa inyo pag alam ko na. Alam niyo, nalilito na ako, information overload na to lahat. Gusto ko man siya i-share sa reel, di ko alam kung paano siya i-share sa reel, pero yeah, I'm just sinking it all. Medyo malayo to guys, mga 40 minutes away from Vatican. So ang ginagawa namin, di ba nagbigay kayo sa akin ng mga prayer requests nyo. Ang ginagawa namin per batch, per church. Hindi namin tinatapos kasi ang dami namin na-receive ng mga prayer requests ninyo. Parang more than 200 plus yun na tao. So syempre pagka mga 200 na tao. Sa stories ko lang kasi nilagay yung link. Kasi pag nilagay ko sa lahat ng socials ko, baka hindi na kami matapos sa pilgrimage namin. Alam niyo yun, sobrang dami. So syempre sa isang tao, hindi lang naman one intention. Medyo maraming sinusulat, maraming tinatype, maraming pinagdadasal. Pero alam nyo, pinaka-common na dinadasal talaga ngayon is for the war to end, good health for the family, safety pregnancy, they also want a child. Ang dami. Parang nakaka-relate ba kayo sa akin na I'm also praying for a child. So, ang dami nagpapadasal din na gusto mabuntis, to have a healthy marriage. Basta puro sa families, kaya nakakatuwa. Sarap yung pagdasal. And marami may sakit, marami may cancer. So, mas maganda, mas marami nagdadasal. Kasi mas powerful
powerful ang prayers kapag maraming nagdadasal. So thank you so much for trusting me to pray for you. I'm just interceding, just like the saints and Mama Mary, interceding for our prayers. Huwag kayo mahiya magpadasal. Kasi ako, nung nagkasakit yung mom ko, dad ko, ako, it was really very bearable nung inoperahan ako. Wala ako na ramdaman na kahit ano because of the prayers of the people. And yung healing and recovery ng parents ko, sobrang bilis because everybody was praying for them. I asked for prayers. Hindi ako nahihiya maghumingi ng dasal, di ba? Kasi libre naman yun eh. Kung tatanungin niyo ako, paano ka ba miss may nagdadasal? Paano ka nagdadasal pag nagpapadasal sa'yo? Wari sabihin mo, please pray for me, Main. So ako, simple lang sa akin. I pray one Hail Mary. Yun yung pinakasimple. Kaya, Lord, kung anong pinagdadasal ni ganito, please grant it in your most perfect time. Yun yung mga dadasal ko. Oh, ang ganda. Ang laki-laki nitong simbahan na to. Diyan tayo sa loob kanina galing. Okay, repeat what you said. So, ang next na pupuntahan natin is St. John. San Juan de Letran, in short. Para madaling matandaan. And according to a very reliable source, the Book of Goy, The Book of Goy, siya yun. ito daw para talagang pinaka-mother of all churches natin. As in, Bakit siya naging mother of church? paki-explain. Hindi ko alam. Ay, napapahiya tayo, guys. Ang St. Peter's Basilica ay nasa ibang state. Tama? So, oo. But since ang may hawak pa rin ng buong Rome, tama di ba, is actually the Pope as the bishop. So technically, ang yun ba yung pinaka ano nila? Oldest. Yes. The oldest basilica. Basilica. Before St. Peter came, Pope's residence is at the St. John Lateran. Oh, the Pope's residence. Yes. Tapos yun Also din the ang, it was Pope's, also the Pope's. before ginawa si St. Peter's Basilica, ang residence talaga ng Pope is St. John Lateran. Ah, okay. Kaya pag makita mo doon, miniature ang itsura ni St. John Lateran Ng sa St. Peter's Basilica. Kasi doon nila in a way finalo yung design. Makikita mo sa taas, meron pa ring Holy Savior, tapos yung mga santo. Interesting. And Aurelian Wall. Aurelian Wall. That's the Aurelian Wall. That's St. Francis of Kasi Assisi. nakarating siya dito from Assisi. Nakita niya yung church. Sabi niya, Oh, laki." nagulat siya. Oo. Wow. Wow, laki. Ang ganda-ganda nitong walk in the park. Sa other side of Rome tayo. Mga buildings na yan, residential yan, mayayaman daw nakastay dyan. Mukha lang luma yung labas, pero yung loob, modern na. Naalala niyo yung apartment namin sa Milan. Di ba ganyan yung mga bintana? Pero ang ganda ng loob, modern. Santa Croce. Of Jerusalem. Holy Cross of Jerusalem. Yun yung English version ng simbahan na to. Santa Croce in Jerusalem. Kasi yung mga relics na to galing sa Jerusalem. Dinala ni St. Helen. Okay, kami? Nagmamadali kasi May misa. may misa at sana hindi kami nasaran. So, nagdasal na ako. I lifted your prayer requests as well. So, vini-video ko na lang. Hindi ko naman siya ma-close up. Nahihiya ako kasi chapel din to. So, nagtatago ako dito sa side. So, ang nakita ko na lang talaga, yung daliri ni Doubting Thomas nandun sa pinaka-left sa taas. Ayan, yung nasa left side, yung kay Thomas finger. And then, yung pinaka-right sa taas, yan yung thorns, saka crown ni Jesus. Yung ginamit talaga sa kanya. This is from Jerusalem, guys. And then fragments of the cross. Grabe, kung makikita mo yung nail na pinako sa kanya. Hindi siya patusok na nail. Para siyang bakal talaga na Alam mo yung ginagamit para magpatayo ka ng bahay. Parang ganun yung bakal. And then ito yung nasa right, yung original na INRI. Makikita mo rin yung Jerusalem cross. That's the Jerusalem cross. Pag pumunta ka ng Jerusalem, makikita mo lagi yan sa mga simbahan, sa mga necklace, sa mga lahat ng souvenirs. That's the Jerusalem cross. May nag-way of the cross sa labas, kaya yun yung naririnig nyo. Ito yung reliquary of the cross. Yan, yun nandun sa loob. And then, ito yung INRI. Relic of the titulo, the wooden tablet with Pilate's imputation against Jesus written on 3 languages. Ito yung nail. So yan yung pinakita ko sa inyo sa loob. Nakatayo siya dyan. Tapos ito yung itsura niya. 'Di ba? Para siyang bakal dun sa pag nagpapagawa ka ng bahay, 'di ba? And then this is the thorns. Ito yung itsura niya.
close up. Di ko na yun na-close up kanina. So, 2 thorns are believed to come from the crown put on Jesus' head. Thomas' finger. Official name ng church, Basilica of Santa Croce in Jerusalem. Ginawa tong chapel na to for the relics from the Jerusalem na dinala ni Saint Helena. Meron din palang ano dito, Stations of the Cross. Tumutunog yung bell, guys. Tapos dun sa bell tower na si Mama Mary. Ang cute. Grabe to. Bakit hindi to pinupuntahan? Pero pag Good Friday daw, sobrang dami daw tao dito pag Good Friday. Siyempre, yung relics is part of the crucifixion. Tapos pag Good Friday daw, yung cross na nakita nyo kanina, yung pinakamalaki, which is the fragments of the cross, yun daw yung dinadala ng pare sa mismong Good Friday. Grabe. Kilabot siguro yun. Hello guys, we are currently here in the Basilica de San Giovanni Laterano. It's the mother of all churches, the highest or the main church of the Catholic Church, oldest of the 4 major basilicas here in Rome. And it serves the official cathedral of the Bishop of Rome, and it's also called the Archbasilica. Andito ang seat of the Bishop of Rome, which is the Pope. So again, malalaman mo talaga na seat to ng Pope kasi sa labas pa lang, nandyan na yung symbol niya. Oh. And hindi mo yan makikita sa ibang church, di ba? Yeah, dito mo lang talaga yan makikita. Yes. I forgot the name, I forgot the term. Yeah, yung nasa ulo. Yun naman dati. Yes. Kakaiba, bright na bright. Ayan yung mga saints. Ayan ba? Thaddeus. So, yung titingnan namin ngayon is the relic of the Last Supper table. Nandito siya sa Mother of All Churches. Ang ganda ng church na to is very bright. It's giving aesthetic. Diyan sa taas, hindi na kasi tayo makapunta dito. Ah, ayun. Oh, kita mo yung parang brown sa Brown likod. sa likod. Di ba, kita mo yung gold na Oo. supper. Tapos may glass sa likod. Tapos kung titignan mo yung likod mo, may parang brown. That's actually Yun yung wood ng The Last Supper. Yan, sa likod niya ni Jesus, yung relic ng wood ng Last Supper. Sa likod niya. Hindi kasi makita dito kasi medyo sarado na siya. O, diba, sa mga major basilicas, makikita mo si Peter, Paul. Peter, Paul. Ganun din kanina sa pinuntahan natin kanina na San Paulo. Yung pupunta tayo sa St. Paul Basilica kanina, diba? St. Peter's Basilica. Pag sa harap, makikita mo rin yun. Ang dami rin nagko-confess. Ay, ba't may media? May media dito. Check natin from here para makita nyo. Yan. Yan. Nakikita nyo? Yan. Yung behind the glass sa likod ni Jesus. So, dito daw ang Last Supper ni Pope Leo bukas. Kaya nagpe-prepare ang media ngayon gabi kasi Monday, Thursday na bukas. So, ayan o. May mga chairs and all. Bukas dadaming tao dito. Dito yung choir bukas. Yan. Ayan o. May naka-prepare na cameras for tomorrow. Tapos, if you can see, dun sa dulo, yung may white chair na yan, that's the papal chair. Diyan uupo ang mga pope. Ang ganda. Let's appreciate the ceiling, guys. Parang ang pinakamaganda talaga sa mga churches na to, yung mga ceilings nila. isa din sa mga importante na part sa sa basilica na to is na yung mga maiingay sa simbahan. Tulad ni Mikey Bernas. Tulad nito. Oo. O, pinapalabas yun, pinapaupo dito. Yan. Upo ka nga, dali! Mga maingay yan, pinapaupo. In fairness, So marami ng sabi ko sa kanya, marami na rin naging martyr dito. Oh my God! Pero anong purpose nito? Wala, parang hindi talaga upuan. Hindi siya tatambayan. Para hindi tambayan sa bagay yung ano. sabi ko sa kanya, in fairness, yung mga jokes niya, nag-work pa rin sa akin. This church is the Scala Santa where the holy stairs are. So, ang ginagawa ng mga tao dyan, umaakyat sa stairs pero nakaluhod. Sarado na kasi siya kasi 6 o'clock na. Hindi na kami umabot. Pero grabe experience daw na yan kasi nakaka-humble talaga. It's believed na that's where Jesus walked. Kaya yung mga tao, pag umaakyat sa stairs, nakaluhod. We're back here in Vatican City. So, itong street na to, sabi ng tour guide namin kanina, this used to have houses here. Parang tinanggal yata nila.
And then, yung Jubilee year, parang may pilgrimage yan from dulo to dulo hanggang mapupunta sila dun sa Holy Door bago isara yun. So, dahil sinara na siya nung January nitong year na to, wala na ulit. Everybody, look at the lights, yung tatlong lights na yan. It means the Pope's there, the Pope's home. Diyan kasi siya natutulog, diyan ang office niya. Diyan siya lumalabas pag Angelus ng Sundays. So, it means his home. Yan, so nakailaw siya ngayon. Guys, I'm gonna end my vlog na today because top out na. It's currently 7 p.m. So may pupuntahan kami na actually friend ni Pope Leo na Pinoy na pari dito, na kaibigan ng mga kaibigan namin dito sa Rome. So, yun yung namin, magdi-dinner kami with him, makikipagkwentuhan kami with him. Kaya hindi ko na i-vlog yun. So this ends our vlog for today and I'm very very happy and grateful of how this day turned out. Technically, nagbisita iglesia talaga kami. And then we went to 3 major basilicas, 'di ba? Kanina. And then tomorrow we will go to the 4th major basilica kasi 4 lang naman ng major basilica dito sa Rome. Samahan niyo na lang ako bukas. Thanks for watching. I am so happy na nandito pa rin kayo. Nanonood pa rin kayo. So sana i-share niyo rin tong vlog sa mga kilala niyo na naghahanap ng Catholic pilgrimage in Rome. Yan, o kaya mga Catholic na naghahanap ng mga churches sa Rome. Hindi lang tayo puro mga main tourist spots. Makabuluhan ng ginawa natin para sa ating soul. Ito pala, yan yung binlog ko kaninang umaga, di ba? Yung sabi ko yung mga homeless, yung may mga namimigay ng pagkain. Ayan na sila, nagbibigay na sila ng pagkain. So bago tayo mag-end ng vlog natin, for today, on our day 3 here in Rome. Thank you sa mga nanood. Thank you for being here. And sana pagka nanood kayo, itag nyo ko. O kaya pag pinost nyo, itag nyo ko. O kaya mag-comment kayo kasi it means a lot to me. And then like, comment, and subscribe, of course. Thank you so much. I appreciate all of you. And I'm praying for all of you. Sabi ko kay Lord. Sabi ko, Lord, sana lahat ng nanonood sa akin, i-bless mo. So yun. God bless. Thank you guys for watching. Bye! Andito tayo sa rooftop na nakikita yung St. Peter's Basilica at kahilera namin yung mga santo. Ayan o. Tapos ito yung baba. We're so blessed. Ito yung flag ng Vatican. Sabi ko end na ng vlog pero biglang may surprise si Lord Tapos ito, papakita ko sa inyo where the Pope lives. Ay, nawala na yung kanina merong ilaw. Nakapatay na yung ilaw. So, yan na yun. Itong building na to. Yan. Diyan siya nakatira. Oh, good night na talaga, guys. Good night na. Last na to.